Ayun, oo. Anyway, start pa lang naman. Nag-o-auto rin yung ano, yung transcription. Yung mga previous lecture, nagsisave yung transcription. Binabasa ko. Hindi siya ano, no, hindi siya perfect. May mga word na siguro pagka-Tagalog, tapos ita-translate niya o ita-transcribe niya. Hindi tama. Okay, open or edit. Hindi, i-open ko na to. Okay. So, let me explain first yung example natin. So, as I said, this is the Ajax. Okay? Ito na yung Ajax program natin. So, you have the request, the Ajax, no? Yung DOM, okay? And yung ito yung ano, yung JavaScript or DOM to display yung response from the server, okay? And our request is to open a file, myfile.txt. Yung myfile.txt is just a text, okay? 4 lines text. And we have a send, okay? Yung value na 4 for ready state and status, mamaya i-explain ko sa inyo. What else? Okay, so we have a get parameter. Yung first parameter nung open object natin, first is the get. Okay, we have two methods to use for sending yung request. One is the post and the other one is get. Okay, kung ano yung difference between the two, no? Ganun din ang application for Ajax. Okay, are you aware the difference between the two method? Class, alam nyo ba kung ano yung difference ng dalawa? Nagpatawag nga ako. Wala sumasagot. Ito si Albert. Albert Canzana, ano ang difference ng dalawang method? Sa form, di ba? Pagka may form ka, then you have action and method. Attributes. Pagka ginamit mo yung get, ano ang ginagawa niya sa data? Pagka ginamit mo yung post, ano ginagawa niya doon sa data from HTML? Ay, yung sa post po, sir. Yes. Ano yung difference ng dalawa? Can you explain? Sorry po, sir. Paano ko po kasi parang magulo po sa ano po. Magulo? Yung parang hindi ko po siya ano po ulit yung tanong po, sir? Ay, ano. Seeking na lang po muna, sir. I-piece together ko pa po. Sige. Okay. Ano yun? Anong difference ng dalawa?
Naguluhan din po ako nung una, sir, but yung get po, I believe, ginagamit siya sa pag-view po. While yung post, for more secure po siya because yung sa base po sa mga past lesson, alam ko po kapag secure dapat yung mga bagay, you should use post. Kapag ka hindi naman secure, yung magdi-display ka lang, you should use get. Yes. Tama ka doon. Tama ka doon. No? Pero let me show to you the difference of two. Get and dapat alam nyo yun eh. Sana nga ba yan? Lectures. Sa HTML. Sa HTML pa lang, tinuturo ko na yan eh. Sa form. Doon ko itinuturo yan eh. Ito, ayan. Okay. So, comparison between two methods, get and post. Two HTTP request method, no? Commonly used method for request response between a client and server. Okay. So, for the get request can be cache. So, anong ibig sabihin nun? Can be cache. Medyo technical. No? Pero dapat alam nyo rin yung ano. Ano ba yung cache? Yung i-store po siya para sa future use, parang gano'n po. Ano? Parang i-store po siya temporarily para sa future use. Yes. Pero ano yung cache? May sumagot po sa chat. May sumagot? Si James, sabi niya, sir, yung post makikita si URL ang data na ipapasa mo sa get. Yun. Tama, get. Parang temporary na data po, sabi ni Rafael. Doon po naglalagay browser ng small data for use later. Okay, para mas malinaw, no, yung cache. Google natin. Pero explain ko sa inyo, ano yung bakit nawala yung ano ko? Naglinis ako. Memory cache. Pagka bumili ka ng computer, siguro nasubukan nyo bumili ng laptop or desktop. Ano yung specification? Hindi ba kayo nagtatanong kung ano yung specification? Or pagka nalaman yung memory lang ang kailangan ninyo, tapos o kaya yung tawag dito, ano yung core, no? Anong type ng processor? Okay? So pagka hindi mo alam kung ano yung specification, basta ibibigay na lang sa iyo yung computer, no? Without knowing it, kung ano yung mga
pwede mong i-maximize, no, doon sa computer. Parang hindi mo siya ano, no, hindi mo siya anong tawag dito, parang pwede kang lokohin ba, no? Okay, so pagka meron kang bibilhin na computer unit, laging ganyan, laging no, itatanong mo, ano ba yung kasama yan, yung memory cache. Kasi part of the processing ng application sa computer, no, yung memory cache. Tama si King na pagka nag-open ka, no, kasi ganito ang nangyayari, pagka meron ka memory cache or mataas na memory doon sa memory cache, no, nag-load ka ng MS Word, no? Nag-load ka ng MS Word first time sa computer mo. So, ibig sabihin, ilo-load niya buong program. Okay? Buong program. Ngayon, di natapos ka na. Kasi part of the program nung MS Word na inopen mo will store doon sa cache memory. Okay? So, ito yun, no? Meron nagsasabi yung cache memory is also a RAM, no? Hindi siya RAM. Separate yan. Separate yan doon sa ito yan, di ba meron dito? Meron kang level 1, level 2, and level 3. Tapos saka siya papasok doon sa main memory. So part of the process nung pag load ng application sa computer, yung memory cache. The second time na mag-open ka ng MS Word, mabilis na. Okay? Kasi nandun na siya sa naka-memory cache na siya. Okay? So ganun yung si Get, ganun yung ginagawa niya. Okay? Kaya yung get request, no, remain in browser history, and it can also bookmark. Okay? Get request should never be used when dealing with sensitive data kasi nakikita siya as part of the URL. As part of the URL. Ibig sabihin, meron kang URL, ito, no? Ayan. Ito, merong kasama yung, this is get, no? Ang ginamit dito. Nakikita nyo, class? To separate the URL, ito yung URL, no? From HTTPS hanggang doon sa search. Okay, to separate the URL from the data, si browser magpo-produce siya ng question mark. And from this point, yung Q, yung query, okay, these are ito yung value yung variable mo. Equals memory plus cache. Okay, so yun yung sinearch ko. Ito, di ba? Doon sa input. Then, si ampersand is to separate, no, other data. So, merong isang data, no? Pero si web site na ang nag-produce niyan. Ito yung value niya. Okay? And then, meron siyang another data, which is yung source. So, si ampersand is to separate the data, no? Okay, so marami siyang data na nilabas. So, ganyan bale, no? Pagka si get kasama as part of the URL. Okay, next is get request have length restriction. Limited lang siya up to 256. Okay. Get request should be used only, pero ano yun yung 256 per data. Get request should be used only to retrieve data, no? But not with the sensitive data type, no? And for the post requests are never cached
So, hindi siya nasa-save sa memory. Ibig sabihin, kaya pagka meron kang yung mga registration page, then binookmark mo siya, you try to bookmark, yung bookmark mo, i-accept niya lang yon. Pero, the next time na i-open mo yon, ibabalik ka lang niya doon sa first page. Okay? Or doon sa home page. Depende doon sa doon sa paano ginawa nung developer nung website. Baka hindi naman siya or baka nire-route lang or ginamitan ng session. Okay? And post requests do not remain in the browser history kasi nga hindi siya naka-cache, no? Ganun din, hindi siya pwede i-bookmark, and requests have no restrictions on data length. Yun ang kaibahan niya. Okay? So, kailan mo pwedeng gamitin si get request? Pagka wala kang sensitive data. Okay? Pero si post request, pwede mo siyang gamitin kung meron ka mga sensitive data na nire-request coming from the user. So, mga input. Okay? Balisan natin to. Sabi ni Aliyah, store ng data para mas mabilis yung paglabas ng data pag request ulit. Yes, tama rin. Okay. So yung the third parameter is true. Okay, mamaya explain ko sa inyo yan. No? Then balik tayo doon sa output. So we have the output. Remember yung request natin na myfile.txt i-open. Okay? Saan siya i-open? Dito sa Ajax natin or dito sa JavaScript natin, the DOM, document.getElement by ID with the sample. Doon tayo sa ito, with sample ID, no? So sabi kasi, get element by ID, value is sample, and inner HTML. So ito yung magiging content, no? Yung response ng server, yan ang magiging content ng div natin. Okay? So, papalitan niya yung content ng myfile.txt. Okay? So, if I press this button, ay, wala. Bakit? Bakit wala? Ano sa tingin niyo? Bakit wala? Kasi localhost 'yon. So hindi talaga siya magpo-function ng tama, no? Kasi nakaano lang ako, nag-click lang pala ako from Okay. So ito yung request natin. Nag-ano lang siya. Since text lang kasi yung example natin, so i-display niya horizontal. Okay, ito yung isang myfile.txt. Okay. Tapos language Ajax hanggang dito, and yan. Okay. So, isa lang yung program natin, which is ex1.html.
pero hindi siya, ang i-refresh niya dito is, ayan na naman. Localhost. Ayan. So, hindi mo mapapansin na naglo-load siya, no? Or, kasi part lang naman ng ng page yung paglo-load and not the whole page. Hindi niya kailangan i-load yung whole page kasi ang request mo is part na nung HTML. Okay? Another example. Saan na tayo? Ito. Okay. So, the XML HTTP request object. All modern browsers support the XML HTTP request object. Yung mga lumalabas ngayon, no? Pero meron ding yung mga old version, hindi XML HTTP request ang ginagamit. Nakalimutan ko lang, pero hindi ganyan. And the XML HTTP request object can be used to exchange data with the server behind the scenes. And this means that it is possible to update parts of a web page without reloading the whole page. So these are the examples ng mga browser na supported yung XML HTTP request. So si IE from version 7 pataas, pero yung IE version 6 hindi na. Okay. And I think meron pa ring meron pa ring mga gumagamit ng IE lower than 6. Okay. Siguro hindi dito sa atin, but with other countries meron pa rin. Meron lang kasi ako nabasa na sa Armenia Windows XP pa rin yung majority operating system na ginagamit. More than 50% XP user, Windows XP user. Okay, so this is the syntax of XML HTTP request. Okay, you have the variables, you assign the variables with the value XML HTTP request and with a new statement. Any variable names, pwede naman. Okay, so this is the XML HTTP request object methods. Okay, so you have the method, the description, you create a new XML HTTP request object. Yung next method is abort, meaning it cancels the current request. Okay. Then next is get all response headers, returns header information. So yung method na to, when you use this method, the server will respond lahat ng mga ano bang tawag dito? All the variables, all the settings, header information, i-response niya to the page, Depende kung paano mo i-design yung output niya. Okay? Get response header, this is specific naman, returns specific header information. Ano ba yung mga header? Like yung version ng HTML, something like that. Then another method is the open, and with the parameters, the method, the URL, asynchronous, and the user or username or password. Okay. The description specifies the request. You have the request method, get or post, then yung file location or the URL. Okay.
Asynchronous. Pagka asynchronous, yung request mo, no, will process, but you can still do something else, no, with your web page. Pagka synchronous, ang gagawin ng web page, no, you cannot do anything while waiting for the response of the server. Okay? So ganun yung difference, and most of the requests is asynchronous yung ginagamit, kasi si synchronous halos halos tawag dito, deprecated na, no? Hindi na halos supported si synchronous. Okay? Kasi parang nawala yung sense nung nag-request ka, then while doing something with your page, no, waiting doon sa response ng server, meron ka pang ginagawa, that is asynchronous. Then kung i-apply mo yung synchronous, matagal yung response ng server, wala kang gagawin doon sa page mo, parang nagpi-freeze lang siya. Okay? So hindi na siya supported ng most of the browser. Okay? So the value true is for asynchronous, and the value false is for synchronous. Username and password are optional. Okay? If you want to add parang additional level security doon sa request, or doon sa connection mo, no, with the database na nanggaling doon sa web server, this is another level of security. Okay, next method is send. It sends the request to the server. It use for get request. Paano naman yung post? Send with a parameter string. It sends the request to the server, used for post request. And the set request header, it adds a label value pair to the header to be sent. Okay, now is the XML HTTP request object properties. Kanina, meron tayo on ready state change. It defines a function to be called when the ready state property changes. Then, yung ready state, it holds the status of the XML HTTP request. So, meron siyang 5 values, no? From 0 to 4. Request not initialized. Pagka 0 yung value. Okay? Or, server connection established. Pagka 1 yung value. Pagka 2 yung value, request received. Pagka 3 yung value, processing request. Pagka 4, request finish and response is ready. Okay? So you can customize actually yung yung request mo. You can use this all the values kung gusto mong i-monitor yung request. But this is not necessary, no, para doon sa user interface. Kasi ang kailangan ng user interface is yung value 4. Request finish and response is ready. Para i-display niya na agad kung ano yung response, no, ng server. Pero kung as part of the admin, gusto mong makita ano yung status ng request mo. Kung meron kang admin na application, no, or CMS. Okay? So, pwede mo i-customize yung admin to validate kung yung bang request mo is initialized or nagkaroon ng connection between the user or ng server, or na-receive ba yung request, okay, or na-process ba yung request. Okay? Next is the response text. It returns the response data as a string. So kanina, yung ginamit natin na example,
balik tayo dito, no? We have a ready state. Okay? Ang value niya is 4. Tapos, this dot status, meron tayong value 200. Okay? These two values, 4 and 200, no, are commonly used pagka nagre-request ka. So, ibig sabihin, kung direkta lang na request, then you are expecting the server to respond, no, immediately without using other values na ready state and status. So, meron ka na kagad na na result galing doon sa server. Okay? So, there's also response XML. Returns the response data as XML data kung yun naman ang request mo. Okay? Walang JSON. XML lang. And status returns the status number of a request. Okay. So, yung kanina, ang status natin, ang value is 200. So, anong ibig sabihin nun? The request status, yun yung response nung server. Pagka 403, I don't know kung na-experience niyo yan, yung 403 and 404. Pagka meron kayong na-receive na error doon sa ino-open ninyong website. So meaning pagka 403, that is forbidden. Okay? So hindi ka allowed na i-open yung website na you are trying to open. And 404, nakapunta ka doon sa or na-open mo yung site pero hindi niya nakita, let's say meron database, no? Database not found, or siguro may missing file, no, to open, then you will receive a 404 galing doon sa server. Okay. And the status text returns the status text okay or not found. So let me show to you the complete list ng status codes. Are you seeing this, class? Yes po. Okay. So, ito pwedeng gamitin pagka ikaw yung web admin para ma-isolate mo saan nanggagaling yung issue. Okay? Saan nanggagaling yung problem. For example, yung 100 status code series, that is informational request. Okay? So, walang error dyan. Yung 100, that is continue. 101 is switching protocols. And 102 is processing. Okay? Sa 200, pagka naka-receive ka from web server, naka-receive ka ng 200 status code series, that is successful request. Okay? So, yung 200, kanina, yung example natin, that is okay. Pagka 201 created. So, these are all positive response from the server. Pwede mo rin siyang i-customize, no? If you want to. Then, sa 300 status code series, that is redirects. Okay? Wala ring error dyan. Ibig sabihin, positive response yung 300 status code series. Then, if you receive a 400 status code series, client errors. Ito karaniwan yung makikita mo, no? Yung 400, unauthorized, no? Forbidden, not found. Okay? So, ibig sabihin, merong error doon sa request ng client, yung user. Balik tayo rito. So, marami yan, no? Yung response ng web server is negative. May problema doon kasi sa request ng user. Pagka naman 500 status code series, that is server errors. So these are all server errors. So ma-identify mo or ma-isolate mo yung issue when you receive this
status code series 500. Okay? So, halimbawa, 501 ang na-receive mo, not implemented. Ano yun? Okay. So, medyo hindi mo maintindihan yan. Pero, alam mo na yung 501 is server error. So, hindi mo na pagbibintangan or i-blame yung user na hindi, meron kang mali doon sa request mo. Hindi ganun yan. No? Okay? So these are the summary lang to, no? The 5 core status HTTP status code. Informational request, successful request, redirects, client errors and server errors. Meron pa akong a cheat sheet. So eto meron description. Bigyan ko rin kayo ng copy nito. Okay, so meron description. For example, doon sa 100 status code series, ito may description. No? They indicate that the server received and understood the request and that the browser should wait a little longer for the server to process the information. And these status codes are less common and don't directly affect your SEO, yung search engine optimization. So wala daw siyang epekto doon sa SEO. Sa 200 status code series, successful request, no? So, ibig sabihin, lahat ng 200 na yan, successful, positive response from the web server. These are the successful requests, meaning your request to access a file was successful. For example, you tried accessing facebook.com and it came up. One of these status codes was used. Expect to see these types of responses frequently when using the web. Okay. Regarding SEO, the 2XX or 200 status code series, HTTP status codes, only show the things are working correctly. So wala rin din siyang epekto doon sa SEO. It's very important kasi about the SEO. Pagka nag-design ka kasi ng website, you always include how to improve the searchability of your website, regardless kahit kung ano yung website type mo. Kasi pagka nag-create ka ng website, you develop a website, meaning you intend to show kung ano yung content ng website mo, no? Then kung hindi naman siya nakikita sa sa search engine, then you have a problem sa SEO. Meron ba kayong ganon lecture about the SEO class sa design? That is HTML. Sa HTML yan, tinuturo yan. I don't know. Ako kasi tinuturo ko yan. Pagka nagtuturo ako ng HTML. So next is the open and send. Si open, we have 3 parameters: the method, the URL, and the asynchronous. So we have 2 methods. It's either get or post, then the URL or the file location, asynchronous or synchronous. Oops. Then si send the request to the server. Pagka walang parameter, that is get, with parameter, that is post. But alam nyo, ginamit ko parehas siya, with or without parameter, using get, okay lang. Anyway, sample lang naman. But you have to follow kung ano yung sinasuggest. Pagka meron sensitive data, then you have to use the post method.
This slide will help you, no, to better understand kung ano yung pipiliin mo, get or post. Get is simpler and faster than post and can be used in most cases. Kasi kung merong sensitive data, then you have to use the post method. Kasi kung meron ka mga inputs, majority of your web pages, ano yan eh, mga not sensitive data. Ang sensitive data lang naman is like yung mga personal information, halimbawa kasama yung mga financial information, credit cards, no, yung mga ganong mga requirements. Pero ano lang yan, no? Limited lang into 1 or 2 pages yan. Okay? So, doon mo siya pwedeng gamitin. And majority of the pages, no, get ang ginagamit. Asynchronous or synchronous? Well, it's always asynchronous. No? So, you do not need to use the synchronous. Kasi nga, number one, deprecated na siya. Okay? Pero meron pa rin gumagamit. I don't know for what purpose. It's better to use the true kasi yun yung purpose niya, no? While doing something with your web page, meron kang access, no? Sa web server. And the ready state change property, you can define a function to be executed. Ito na yung yung pinaka function natin, yung onReady state change function. Okay, so let me show to you some examples. Saan ba ako mag-uumpisa? Dami kasi na ito eh. Get request. Okay, sample get request. Okay. So, napansin niyo, well, depende siguro kung gaano kabilis yung yung pag paglabas nung screen sa sa side ninyo. So, pagka nag-request ako or nag-press ako ng request data button, mag-update yung part na to. Okay. So hindi naglo-load, no, yung page mismo. Yung part lang na to ang actually yung time lang eh. Okay. So kasi pagka nag-load, let's say, so ganon, no? Nagre-load, ganon ang mangyayari. Merong parang nagbi-blink. Ganon ba yung nakikita nyo, class? Andiyan pa ba kayo? Po, sir. Ano yung nan? Nan po. Meron akong tanong kanina. Dilim ko pala.
So, again, no? I-press ko lang yung request data, no? So, pagka nag-load yung request, no, na galing doon sa web server, hindi hindi porke naka-local host ako immediately nakikita natin. Kasi pagka nag-load, like ni-refresh ko, yun, ganun, nag-load siya. Parang nag-blink na ganun. Or parang pumikit ka and then nakita mo uli yung pagdilat mo, no? So, there is a difference, no, between yung refresh and yung pag-update lang doon sa page ng ng website. So, yung example is to let me open yung PHP sample get. Yung time lang, ito 'yon. I-display niya lang yung time. Today's date. So, ito lang yung format na nakita natin. Today's date is Friday sa PHP, no? Yung date na yung format date. Okay? And bakit 10? Bakit 10? Kasi ang tinitingnan niya is yung yung plus 1. Kung plus 8, yung current time natin, which is yung 5:08. Hindi ganito. Another example, ano ba to? Get hint, EX2. Pagkakasunod-sunod na kalimutan ko na eh. Ayun, get hint. Yung get hint, let me open another file. Yung get hint.php. Yan. So yung get hint.php is an array file. Okay. And with the names, no? Array of names. Okay. So from A to yan, no? Halo-halo na. Okay. Then at the bottom, paano siya magdi-display? So using the $request, so meaning kahit na whatever the method, no, na ginamit mo doon sa get or post, no, i-receive niya lang, no, using the $request. Okay? Kasi pagka ang ginamit mo $post, then you have to strictly use yung method na post. Pagka $get, pagka $get ang ginamit mo, you have to strictly use yung get method. And for $request, both pwede niyang i-accept. Okay? So, yun yung kagandahan ng $request. So, meron lang akong familiar naman siguro kayo rito, no? Part of the script, no? To check yung name kung existing doon sa itinype ng user. Okay? Magdi-display siya ng suggestions, no, na nanggaling doon sa array. Let's say, type ko ng A. Okay? So, hindi siya nagre-refresh. Punta tayo. Ilan yung A? Ang sinuggest niya is Ana and Amanda. So, meron tayong Ana, Amanda. Ayun, Amanda. Line 18. Baka meron lumusot na wala na, no? So, dalawa lang. Vicky. V, Violet, tsaka Vicky.
Ayun. So, merong Violet and Vicky. Okay. Bigyan ko rin kayo ng ng copy nito. Letter N. Okay. Nina. Ayun, Nina. Tingnan natin kung merong X. No suggestion. Okay. No suggestion kasi wala naman siya nakita galing doon sa array of names. So, ang i-display niya, no suggestion. Walang diniscuss. Alam nyo sa design, no? Sa web development, syempre may kasama yung design, no? Wait lang, buksan ko lang ilaw ko. Ilaw, hindi may kita. Para akong multo eh. Okay. Sa web design, kasama sa HTML yan eh. Tsaka CSS. Siyempre, kailangan. Ang importante kasi sa web development, no, is dapat appealing yung website doon sa target user mo. Kung magde-design ka lang on your own, idea mo lang without consulting kung sino yung target user mo, hindi siya magiging user-centric. Okay? Dapat sa design ng website, user-centric. Hindi yung ang masusunod yung halimbawa meron kang client, no? Then tinatanong mo anong gusto mong lumabas dito sa sa website. Sa website na gusto mong ipagawa. Then sinabi sa iyo ng client, bahala ka na. Paano mo i-layout 'yon? Okay? Meron din siyang flow. Parang application din 'yan, business application. Meron din siyang flow. Hindi yung paano merong online selling na website. Paano mo siya i-design? Okay? So, yun, merong ganun dapat. Kasama 'yan. Kaya nga sa industry meron tinatawag na na user experience expert, no? User interface or yung mga front-end designer. Merong back-end designer. Tsaka merong SEO expert. Okay? Kung yung mga quality na yon meron ka, so jackpot sa iyo yung yung employer mo. Kasi you can do SEO strategy para yung website mo is kasama pagka merong nag-search, makasama doon sa index data ng search engine. So part 'yun dapat ng kaya lang hindi kasi ako naging niya teacher niya eh. Okay, another example. Pole vote. Ito maganda to. Meron akong sample vote for class president, no? Pacquiao and Trillanes. Okay? So both input, meron akong get vote, then this value. Okay? So yung value natin is Ajax or yung get vote natin is Ajax. Okay, ito 'yon. Okay? Yung vote yung poll vote.php, ito. Magdi-display
yung data doon sa poll result.txt. So previously meron na ako mga voting na ginawa. But let me show to you yung poll result.txt. Ito. Okay. Yung 7 is Pacquiao. No? Yung 5 is Trillanes. Okay? Yung ito bar lang naman to, no, to separate the value ng vote. Okay. So yung 0 ay yung 0. Yung 1 is tawag dito. Yung 1 or yung 0 pala kay Pacquiao, yung 1 kay Trillanes. Then yung result is para maging ano siya, no, para medyo informative, no, makita mo kagad kung sino yung leading. So meron akong GIF, it's a bar, no, ano lang naman to, line lang naman na ang kukunin niya is yung value, depende doon sa value kung gaano na siya kahaba. Poll HTML. Okay, so vote for class president. Ito yung ano natin, yung HTML. Okay. Pacquiao. So I will vote for Pacquiao. Kanina, yan na, bago natin yan, pakita ko muna sa inyo yung result. 7-5. No, leading yung Pacquiao. Then I will vote for Pacquiao. Okay? So, meron na siyang 62% kay Pacquiao. No, 38% kay Trillanes. Okay? So, dapat yung poll result.txt magbabago. Pagka in-open ko yan, yan. So, nakita nung editor na merong modification, no, from another program, kaya i-reload. Yes. Do you want to reload it? Yes. So, magbago yung value. Nung nakita nyo? Nagbago yung value. No? 8 and 5 na. Then, pagka mag-vote naman ako kay ay bakit nawala? Poll uli. Kay Trillanes. So, magbabago na uli. Hindi na yung dating yung 62 and 38, no? So it's 57 and 43 na. So magbabago to. 86 na ngayon. Okay? So kung makikita ninyo, no, hindi tayo nagkakaroon ng reloading. Nasa poll.html pa rin tayo. Pagka nag-select tayo ng Pacquiao, maglo-load lang talaga yung part of the page. Ano pa? Get person, select person. Tingnan natin to. Request data, content. Kasi, bakit may content? Nasaan yung natin? Ayun. So, part of the paragraph will be updated
will be updated kasi nasa ano tayo, no? In document.getElement by ID, we have a sample value ng ID and it will replace inner.html. I-replace niya yung content ng paragraph with an ID value is sample, response is text, no, na magagaling doon sa web server. Ang i-open natin is person get PHP. Open natin yan. Person get PHP. Person get PHP. Yan. So, manggagaling pala to sa database. So, let me check. Ano yung database ko? Localhost PHP my admin. Select from MainDB. MainDB. Employee. Okay. Ang dami pala. Ang dami pala niyang i-display. Ito, naka-comment. Meron na akong sinample dito. So, i-display niya. Yung query natin is select asterisk from employee. So, i-display niya lang yung lahat ng employee. Balik tayo rito. Request data. Okay. Nakita nyo? Walang loading of page. Yung part lang na to ng content ang mag-a-update. Okay. So, seamless yung pag-display niya na walang flickering na nangyari. So, you can use this example, no, para doon sa halimbawa you have a list of item, person, meron kang input, then pagka nag-press ng button, lalabas na siya without reloading the whole page. Ano pa? Select person. Select person. Get person. Yun. So, dito, sa form natin, we have select option. No? So, it's a drop-down list. Meron akong 7 option. Pero 6 lang yung pwedeng piliin kasi walang value si select person. Okay. Then, ang gagawin niya is to display doon sa data, yung get person. Yan. So, magkakaroon din ng access doon sa database. Si get person, yun, no? And, eto, di ba, meron tayong kanina, ina-explain ko sa inyo, yung URL will be part yung value and yung data pagka nakaget ka. So to separate yung data from URL,
we have question mark. Kung ano yung isi-select natin dito, yun ang i-display na nanggaling doon sa database. Yun yung kukunin natin doon sa query. Sample. Okay. Ito, alam ko dalawa to. Yan, dalawa eh. Pakita ko sa inyo. Select from person. Ang database natin is maindb. Maindb with a person. Okay, so dalawa yung number 1, dalawa rin yung number 2. So, pili ulit tayo yung number 2. So, dalawa rin yung ilalabas niya. Kasi meron akong ginawa rito without validation, no? Kaya nag-uulit-ulit. Okay. What else? Meron ba? Search HTML. Okay. Nakakita kayo ng XML. So, kailangan natin dito is the XML file. Meron ako rito. Asa na yan? Links, XML. Okay. So, this is an example of XML file. Si XML, parang HTML lang din, kaya lang walang ano. Ang HTML kasi meron defined tags. Okay? So, gagamitin na lang natin yung mga defined tags sa HTML. Sa XML, wala talagang defined tags. No? You created the tags. No? So, dito meron tayong page tags. Very strict lang yung sa XML. No? Pagka meron kang opening tag, you should always have closing tags. Okay? And ito yung version ng XML. So, si page or pages is the parent, no? Siya yung parent tag. No? Kasi sa XML, to access yung data, ito kasi yung data. No? So, we have link. Ang tawag dito is sub or child. You have parent and child. Title and URL are subchild. Okay? Or childs. Ni link. Okay? So, marami siya. Marami ring from parent, then child, another child, another child. So, yung title and URL, subchild or child ni link. So, these are the data, yung title and URL. Wala kang makikita sa sa HTML meron title, di ba? Nasa loob ng head. And also yung link, no, meron din. Pagka gusto mo mag-access ng outside CSS, no, external CSS. Okay. But URL walang existing HTML tag, no, sa CSS. But you can create any names, no, sa XML. You can create any name of tags. So, ang gagawin natin is, this is a live search. Okay, ito na yan. Web topic.
Pagka nag-type ako, hahanapin niya yan. Okay? I-display niya na nanggaling doon sa XML file. Okay? CSS. Ilan yung meron CSS? HTML, ang tinype ko is letter T lang, no? Ayan, para makita natin. Letter T lang yung tinype ko. HTML lang mismo. Okay? So, dalawa lang yan. Yung dalawa sa unahan. HTML ay tag. Pagka inopen ko or clinic ko yung link, kasi link yan eh, yung URL. Okay? Ang title niya is yung HTML tag. Okay? I-open niya yung link, which is yung website ng PUP. Okay? Then, ano pa tayo ng iba? CSS. So, makikita nyo kung gaano siya kabilis, no, na mag-update. Nagta-type ka pa lang eh, may mga suggestion na siya. Kasi working at the background, si Ajax. Ay, wala na. Index. Hindi yan. Okay. Any question, class? Yung lecture is already uploaded. Sa general. Class materials. Lectures. Ajax. Pero yung mga ano, lagay ko na lang dito. Yung mga example ko. So, nasa htdocs lahat yon. So, pwede nyong i-try. Doon sa may database, i-create lang kayo ng ng database. Sa ako, nandito. Export ko na lang. Okay. So, uploaded na rin. Pati yung database. I-import nyo na lang. Okay, class. May question kayo? May natutunan ba kayo? May naintindihan ba kayo? Meron po, sir. Okay. So, i-apply natin yan doon sa sa mobile development. No? Next meeting, XML. XML naman tayo. Then, proceed to mobile development. Doon sa mobile development, lang natin,
yung mga ginawa ninyong mga activities, i-apply natin yan. Just be ready for the tawag dito, modification nung ginawa ninyong mga website, kasi it will not apply doon sa, let's say, yung ginawa nyo yung gagawin nyo pa lang, or yung iba gumawa na nung get past sa registration, no? Applicable ba yon doon sa mobile? Yung design ninyo is not responsive. So kung gusto mo maging responsive yan, then you have to apply sa CSS lecture ba ninyo. Meron kayong lecture about breakpoints, kung paano mo i-identify different browsers or different devices para maging responsive yung website? Wala. Hindi po. Sabi ni James, wala. Sabi ni Braille, hindi po. Sa akin, sir, ginamit ko lang po framework para maging responsive siya. Ano? Gumamit na lang po ako ng framework ng Tailwind para maging responsive. Oh. Okay. Dapat kayo mismo yung kayo mismo. Okay lang sa gagawa kayo or gagamit kayo ng mga frameworks, libraries. Okay lang 'yon. Pero kailangan niyo munang maintindihan yung paano yung basic. Okay, paano yung basic? Kasi hindi mo siya maintindihan kung gagamit ka ng framework, paano nangyari yung paano ginawa yung frameworks. Kasi pagka natuto kayo ng basic, kahit kayo pwede kayong gumawa ng sarili nyong frameworks eh. Madami kayong mga kulang na Niisip ko kasi kung ano yung mangyayari pagka nag-develop kayo ng mobile eh. Kasi ganito, class, no? Pagka gumamit ka ng mobile, dalawang orientation, portrait tsaka landscape. Okay? Pagka portrait, nakatayo lang yung mobile, nakaganyan lang. Okay? Pagka naman nag-landscape ka, ganito. Okay? So, yung orientation ng website mo, pwede ba siya ng portrait at landscape? So, responsive pa rin dapat yung website mo. And hindi ako gumagamit ng framework pagka nagtuturo. Sa lesson ko, walang frameworks. Kumbaga, mo yan, i-hard code mo yon. Paano mo siya gagawin responsive. Siguro bigyan ko na lang kayo ng konting idea next meeting natin. Paano yung website gagawin mo siya responsive. Madali lang, class, no? Madali lang. Lang 'yon, kumbaga isang session lang. Yun lang, maintindihan lang natin kung paano siya gagawin. Kasi sa industry, kasama yun eh. Hindi, pagka tinanong ka, paano mo i-develop, gawin mo itong website na to open with the different devices. Do you have any idea paano mo siya gagawin? No? Imagine, no? Baka thousands of devices, mobile, tablet, no? Desktop, laptop.
mag-open ng website mo, ano magiging hitsura niya? Diba? Ano magiging hitsura ng website mo pagdating sa different devices? Kung ang alam mo lang is mag-create, mag-design ng website dyan sa sarili mong laptop, then pagka in-apply or in-open sa ibang device, hindi mo na sigurado kung paano siya lalabas. Diba? So you have to learn kung ano yung mga techniques, no? So bigyan ko na lang siguro kayo ng kailangan din natin yun, no? Pagka nag-design kayo sa mobile. Okay? May question pa kayo? Ako naman nagtatanong eh. Wala na kayong tanong? Wala kayong tanong? Wala Pwede po, kayong sir, tanong? unrelated, sir. Ah? Yung sa activity po, may tanong po ako. Oh, anong tanong mo? Kasi po, sir, yung requirements po, may number po sila, di ba? Pwede po bang parang medyo ma-shuffle po onte? Parang gusto ko po kasing pagsamahin yung mga radio buttons. Parang gano'n na po, para maganda lang pong tingnan, sir. Hindi, may sequence yun. Oo, opo, sir. Hindi po, Oo. sir, pwede Hindi, may sequence yun. Okay po, sir. Thank you po. Hindi mo siya pwedeng galawin. Okay po. Thank you, sir. Kahit sa ibang contact tracing, ganun din yung ginagawa. Believe nga ako dun sa kailan ba ako nagpunta? Kahapon, no? Nagpunta ako ng Jollibee. Nandito kasi ako sa Santa Mesa. Punta ako ng Jollibee dito sa may Altura. Altura ba 'yon? Sa may tapat ng traffic light. Yung tabi ng ng simbahan. No? So merong doon. Altura nga po, sir. Altura yun. No? Altura po talaga. Yun, sa Altura, no? Meron silang, pagka sa contact tracing nila, merong silang slip, no, na pipilapan. And ako mahawak ng ng pagka ganon, no? Kahit nga sa pinto, hindi ko inahawakan eh. I use my, siko, o kaya yung likod, tutulak ko. Then, kahawak pa ako dun sa ballpen. Hindi na, no? Hindi ko ginagawa yun. So, meron silang meron silang QR code. Tapos, in-scan ko yon. Tinype ko lang yung alam niyo ba kung ano lang ang kailangan mo i-type doon? Mobile number. Mobile number. Tapos, lalabas na yung information mo. Okay. So, ibig sabihin, meron silang central database. Hindi ko matandaan kung saan galing yun, Mobile number lang ang input. No? Tapos lumabas na yung yung information ko. Okay. Hindi kumuha sa telecom agency yun. Hindi. Ano alam ng telecom? Pagka bumili ka ba ng SIM card, merong registration? Wala. Babayad ka lang. Diba? Ganito yun. Meron silang central database, yung contact tracing. No? Hindi ko lang kasi iba-ibang mall yung pinupuntahan ko eh. Meron sa Cavite, meron dito sa Manila. So, it's either meron din sa mga sa drugstore, sa Mercury. Sir, hindi po ba nakakatakot yung gano'n? Like, makukuha yung info mo just from your number? Hindi naman. Hindi naman nila. Siyempre, meron security yon. Meron security. Ano yun eh. Hindi nila
although ano yun, pwede mong ibenta talaga yun. Pero hindi ano yan, hindi nila gagawin yun. Pwede nilang gawin, pero wala ka namang ibibigay na details about halimbawa credit card, no? Yung address mo hindi naman nila wala doon, no? Wala yung complete address. Ang kagandahan lang noon, hindi mo na kailangan mag-consume ng a longer time, no? Para doon sa sa paglalag ng contact tracing. So pumasok ka doon, yung time, yung date, no? Na-register 'yon. Okay? Yun yung importante ron na-register. Para in case na halimbawa, merong nagkaroon ng COVID positive doon sa mga nagpunta ron, ay during that time na pumasok ako, then kukontakin nila ako para mabigyan ako ng ino-notify nila ako. Siyempre, yung idea ron is the same time, no, na nagpunta ka ron. Hindi yung halimbawa after 1 hour wala ka na ron, hindi ka na kukontakin nun. Kasi pangit yung yung naglalag. Pagka naglag ka, normally hindi totoong information yung binibigay doon. So hindi ka nakakatulong doon sa sa gobyerno. Niloloko mo lang yung gobyerno tapos nag-positive ka. Hindi mo mabibigyan ng tamang result ang gobyerno. Okay po. So, 'yon, bigyan ko na lang kayo ng lecture. Masaya naman yung yung sa responsive, no? Sa short discussion lang din, parang sa Ajax. Yun, alam nyo, ina-expect ko na to kasi hindi nga nila tinuturo ng ibang teacher yung itinuturo ko. Kasi ako nasa industry kasi ako. So, ibig sabihin, alam ko, as a web development manager, alam ko kung ano yung idea and ano yung requirements sa industry, sa labas. So, yung iba kasi, hindi, at karaniwan tinuturo yung mga frameworks. Hindi ako tuturo frameworks. Pwede ako magturo ng frameworks, yung mga JavaScript, jQuery, Bootstrap, no? Ano lang yan tawag dito, simple lang no? Kasi gawa na yan and isasama mo lang yan doon sa sa ginagawa mong project as part of your documents diba? Da-download mo lang yan tapos sasama mo doon sa mga folders. Then may mga instruction din, may mga tutorial din yan. Kaya lang hindi ko tinuturo yan. Hindi ako tuturo ng mga frameworks. Talagang hard coding yung mga ginagawa natin. Walang frameworks. Kayo mismo yung mag-iisip paano yung mga design, paano yung output, no? Meron ka naiisip na requirement para doon sa project or doon sa gagawin yung website na hindi ka aasa doon sa frameworks or library, no? On your own, i-hard code mo yun. Ganun ang idea. Para mas mas competitive ka pagdating sa labas. Tsaka mo na alamin mo yung
Sa project, no, inaalaw ko yon, yung final project, inaalaw ko yon. Kung lahat ng frameworks gamitin niyo na para doon sa application, no, sa website. Siguro kahit dito sa mobile, pero you will be provided, no, all the requirements doon sa mobile development. Then yung mga features ng 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 mga cellphone, natin, i-utilize natin with your own program. I-hard code niyan. Okay? So, photo ops na tayo. Paki-open yung camera, mag-alas 6 na. Sa inyo iba, walang camera. 29 out of 36. Ito, wala. Okay. Ready on 3? 1, 2, 3. Okay. Maraming salamat sa inyo. Happy weekend. Thank you po, sir. Bye po. Bye, sir! Sige, bye. Wala.